Pag-aralan natin ngayon ang multi-tester. Ohm. Ang tawag dito ngayon, ohmmeter. Ito voltmeter. Voltmeter. Ito ammeter. 212. 3 volts. 2.1. Okay. Welcome back sa channel ko, Master Joe. Pag-aralan natin ngayon ang multi-tester. Ito yung digital multi-tester na merong multiple selector. Meron ito auto range, pero ito hindi ito auto range kasi marami siyang may selector siya. So itong tester ko, luma na to eh. So yan, hindi pa tayo nakakabili ng bagong tester. Okay, saan ba ginagamit ang multi-tester? Ang multi-tester natin ginagamit siyang pang testing ng voltahe natin, tsaka yung resistant natin ginagamit yung pan-testing ng resistant, amperahe. Multi-tester ang tawag dito. Dalawang klase ang voltaheng tinetesting niya. Yung isa direct current. Ang symbol ng direct current sa tester ito, may isang guhit tsaka may mga tuldok sa ilalim, tapos may B. So ayan, may tuldok sa ilalim, may guhit. Tapos isa pang voltaheng sinusukat ay yung AC o alternating current. Ang symbol naman niya ay parang wave. Ayun ang wave. Tsaka may D. Mapapansin nyo, yung alternating current o AC, kulay red ang ano niya. Mark ito, white. Tapos ito red. Sa iba red ang kulay nito. Para malaman agad na AC ang sinusukat mo. Tapos ito DC. Ang resistant natin, karaniwan, green. Yung iba dito nakalagay resistant. Depende sa design ng tester. Okay. Ito, ang sinusukat nito ay resistant. Ito naman sinusukat ay amperahe. Ito yung M, ibig sabihin 200 milliamp. Ito 20 milliamp. Ito 2 milliamp. Ito 200 microampere. So ano ba ibig sabihin ng mga number na yan? Ang ibig sabihin ng mga number na yan ay yun yung range na kaya niyang basahin. Ito ang halimbawa ito. Ito yung pinaka-maximum range na kayang basahin ng tester. Ito 200 mA. Pag sinet mo ganyan, 200 mA ang kaya niyang basahin. Ito 200, ito 20 mA, ito milliampere, 200 microampere. Ito 200 volt AC, kaya niyang basahin. Ito naman, ito yung 600 volts kaya niyang basahin. Ito yung off. Ito 600 volt DC. Kasi DC siya. Ito 200 volt DC. 20 volts DC. 2 volts. So, meron siyang M. Meron din dito M. Ang pagkakaiba ng dalawa na yan, ito yung 200 millivolts. Ito naman, ang range niya, 200 milliamp. Magkaiba yan ha. Iba yung amperahe at yung voltahe. Tapos ito naman yung range ng resistant. Ito yung 2 meg o 2 mega ohms. Ito 200 K o 200,000 kilo ohms. Ito yung 20 kilo ohms. Ito yung 2 kilo ohms o 2K. Ito yung 200 ohms. Ito yung buzzer naman. Ito sa tester, sa transistor naman yan. Dito yan. So, balik tayo dito sa AC muna tayo. Kapag sinet mo sa 600,
ang maximum na i-display niya is 600. Pag sumobra siya sa 600, ibig sabihin hindi na kaya ng tester sukatin ang voltahe. Halimbawa 610. O kasi minsan lampas naman yan, hindi naman saktong 600 na nasusukat. Magkakaroon ng display minsan UL. Hindi ko alam kung ano nito. Tapos ito 200 volts AC kasi nasa AC ang range natin. Kapag 200 volt AC ang naka-range dito, hindi natin pwedeng isukat ito sa 220 volts AC natin na outlet. Kailangan naka-range siya sa mataas. So ayan. Ayan. 212. Hindi naman nagsasakto ang 220 natin dito. Yan, ito ang DC natin. So ito yung kapag magsusukat ka naman ng DC dito. Yan, ito ang DC natin. So hindi natin alam kung ilan ang voltahe nito. So, sukatin natin. Start muna tayo sa mataas. So, 3. Ibig sabihin, 600. Ang maximum na 600 volts niya, 600, 3 digit siya. Wala pa siyang tuldok. Pag sinet mo siya, kakaroon na ng tuldok. So, may ang babasahin mong whole number, ito. Ito yung pinakasobra sa voltahe lang. So, ang range niya, ang basa niya ay 3 volts. 200. Ang range mo 200. Ang kaya niyang basahin ay hanggang 200 volts. DC. Ito, 2 digit na siya kasi 2 digit na to. So, ayan. 3 volts. Kapag sumobra sa range, ang susukatin mo, ayan, nagkakaroon ng error. Ibig sabihin, overload na siya. Ayan. Yung DC, ito yung DC Pag binaliktad mo, ang pagsusukat, nagkakaroon ng negative sign. Ibig sabihin, baliktad yung pagsusukat mo. So, ayan. Kapag ka sa AC ka magsusukat, walang baliktaran yan. Dito naman tayo ngayon sa resistant. Dito ang range ng para sa resistant. Yung sinusukat na resistant para sa resistor natin. Ito yung resistor natin. Ito yung LED. Ito yung diode. So may specific na pag ano siya na mga trabaho sa electronics. Para lang magkaroon kayo ng idea kung paano sinusukat ang resistant, papakita ko lang dito. Bawat resistor natin may mga kanya-kanyang kulay. Tawag dito color coding. So yan. Color coding yan. May bawat kulay na yan. Bawat kulay makikita nyo may specific na value kung paano binabasa. So next tutorial ko gagawin yan kung paano babasa yung resistor. So ohmmeter natin, ang tawag dito kasi ohm. Ohm. Ang tawag dito ngayon ohmmeter. Ohms. Ohmmeter. Itong section na to voltmeter. Voltmeter. Ito ammeter. So dito tayo ngayon sa resistant sa ohmmeter. So babasahin natin ngayon ang value nitong resistor na to. Kalagay dito ang kulay nito is
red, baliktad natin. Lagay natin sa kanan yung gold. Kasi ang gold ang tolerance natin. Red, red, red. Ang value talaga nito is 2.2k. So, paano ko muna sa inyo? Pakita ko muna sa inyo. So, pag magsusuot kayo at hindi nyo alam ang value ng resistant, lagay muna kayo sa pinakamataas na range. Okay, basahin natin. Huwag nyo hawakan resistant kasi huwag nyo hawakan ng terminal ng resistor. Kasi mababasa yung resistant ng kamay ng katawan nyo. Ayan, nakita nyo? So, pagsusukat ng resistant, ganyan. So, ayan. Baba natin. Ayan, 2 point. Ito nga pala ang range nito, 200k. Baba pa natin. 20k o 2 kilo ohms. So, ayan. 2. Pag ibinaba pa natin, so, ayan, nagkakaroon na ng error. May 1 na lumalabas. May time na kailangan galawin mo to. Isisiro mo muna siya. Ayan, pwede na siya mag-read. So, may problema yung tester ko. Hindi niya nakakayang basahin kasi 2K to. Ang dapat nagamitin sa kanya ay 20K. So, ayan o. 2.1. Kaya hindi magsasakto rin yung 2.1 na yun kasi meron siyang tolerance. So, wag muna natin pakanahin ng gusto yung mga reading na mababasa nyo. So, ito ang value nito, 10K. Kapag 10K sa kanya, dapat mong gagamitin itong mas mataas na range. Ayan, 10K. So, ito, 1K ang value nito. Pag binasa pa ganyan. Kung gusto nyo malaman ang value nito, mag-search kayo sa how to read resistor. Kaya merong apps na pambasa ng resistor. Gagayahin nyo lang kulay na to. Yan, 1. 1K ito. Nasa range siya ng 20K. Kung bababa natin, kaya pa rin niya basahin ng 2K. So, yan. Kaya yan hindi sakto kasi may tolerance pang tinatawag yan. So, ito, ang value nito, 1 meg. Pag ganyan base. Kaliwa, kanan yung pinaka gold. 1 meg yan. Tatas natin, kasi ito 1 meg, 2 meg ang range natin. Yun. Sa 1. Okay, sa test naman sa diode, kung magte-test kayo ng diode, dito yan sa diode symbol natin. Ayun. Ito. 0.5 volts yung pinaka forward current niya. So, ganyan. Pagka ganyan, hindi gumagana yan. Tama yan, buo yan. Kasi ang diode, may polarity. Ibig sabihin, one way lang ang pagre-read ng diode. Isang way lang, isa lang dito. Tapos sa kabila, hindi mo na dapat mabasa yan. So, good yan. Pero pagka halimbawa, nagkaroon siya ng reading ng paganyan, ito resistor to eh. Kaya itong resistor na to, pwede niyang mabasa ang resistant na to kahit baliktarin mo. Sa diode, kapag babasahin mo, kailangan isang position lang. So, ganyan, meron. Pag binalikta mo, wala. Ayan. Ito naman ang LED natin o light emitting diode. Ibig sabihin diode din to. Kaya lang nag-i-emit siya ng ilaw. Kung ang diode, isang
isang position lang pag gaganahin mo ay tetestingin mo. Ganon din dito sa LED. Pag sinukat mo at binaliktad mo, hindi siya gagana. Ayan, tingnan nyo. Isa lang. Okay. Dito naman tayo ngayon. Yung wire natin, may ano yan, may resistant din. Kaya lang point something lang din ang reading niya. Kaya nga mayroong wire 1 resistor. So pagka magte-test tayo ng continuity naman, pagka wire ang ano natin, pag wire ang tetestingin natin, continuity ang ginagamit na term din. Yung pagkakadugtong. So ayusin muna natin ito kasi meron tong minsan yung contact nito nagkakaproblema. Ay, point something na lang ito. Pag tetestingin nyo ang continuity ng wire, sa dulot-dulo ng wire ka magtetest. Sa kabilang dulo, saka sa kabilang dulo. Ibig sabihin ng continuity, may nagtutuloy-tuloy yung flow ng current niya. Tuloy-tuloy. So, ayan. May 1 ohms siya kung sa reading. Okay, wala. Oh. Ito kasi, meron tong, yung tester na to, hanggang 1 ohms kaya niya. Yung point something resistant, hindi niya makuha ng gusto. So, may specific na tester para sa doon. Ayan ito buo ito kasi na testing niya mula rito nagkaroon ng flow ng current hanggang sa kabila. So, itong isang wire, testing natin yung itim. Ayan, kahit anong test natin, wala. Ito, ayan. Check muna nga pala pag magte-test kayo ng resistant, siguraduhin nyo muna na buo yung wire. Kasi minsan sira yung wire ng tester, yung probe. Kaya tinetest muna yan, initial test, kung buo yung test probe. Tsaka mo gagamitin. So ito ngayon, yung itim na to, wala siya. Walang continuity. Ibig sabihin, putol talaga yung wire. Minsan dito napuputol sa dulo yan. Yan. Tanong ito, hindi gaanong baluktot. Pero pag tinignan mo rito, ayan, baluktot. Maaaring dyan ang putol. So tingnan natin ha, actual natin na testing. Oh, marupok na oh. Walang wire. Local. Ayun na, pulbos. Fake. Fake pala yung ano na to. Walang wire oh. Oh. Wala siyang wire, napulbos na. Ayun oh. Fake. Yan ang fake. Napupulbos ang wire. Mula rito hanggang dito. Ayan, nagkaroon na. So, yan ang nakuha natin na hanggang dito pala mayroong problema. Okay, yan ang pag-testing. Tapos yung ammeter naman, next time na natin, kasi medyo mahirap intindihin yung ammeter. Pero ammeter, ito ang ginagamit pang test kung merong continuity, yung may continuous flow ng current sa isang circuit. Dito ito ang pan-testing. So ang isang circuit ay may continuous flow mula sa isang terminal papunta hanggang sa kabila. Ito ang ginagamit. Ngayon, ang voltahe naman ginagamit yan sa end ng wire, sa dulo ng wire. Ito pag ito ginagamit series ng wire. Ito parallel. Okay. Lalalim tayo hanggang dito na lang. Basic lang yung paggamit natin ng tester.
itong continuity na ginagamit natin. Ayan, salamat. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe. Ako si Mides. Para kung gusto niyo maging updated lagi sa mga tutorial ko, hanggat kaya kong ituro o na mapagaan ang pagkakaintindi niyo, gagawin ko. Okay, salamat.